Okay, extra update lang tayo sa BTC. At gusto ko lang pakita tong video na to, no, na interesting na video galing kay Crypto Crew University. At eto, bullish to, no. Ito si Kuya, di ko alam ang pangalan niya. Sa comment section ng pangalan niya ata si Steve. Ito si Steve daw ang pangalan niya. Tapos etong parang guest niya ngayon, sinasabi niya sa at least sa title, Elliot Wave Master siya, no. Ito si Alessio Rastani. Hindi ko alam kung paano pronounce ang pangalan niya, pero sinasabi niya master daw ng Elliott Wave theory. So ako, no, kasi kasi may kahit ako masasabi natin kahit medyo nababasa natin yung market, no. Uh, Hindi ko masasabing perfect yung natin, yung mga basa natin, lalo na ang ang experience ko sa trading or sa pagbasa ng mga ng charts ng technical analysis natin, actually hindi ganun kahaba, no. Nag-start lang ako dito around dito sa bull market na to, no, nung patapos na yung bull market. Ang first bear market ko siguro, di ko sure kung masasabi ko bang bear market to, kasi mini bear market lang to, no, ABC correction lang to. Ang first bear market ko, kung sasabihin natin yung pinaka-cycle ng bear market, ito talaga yung first bear market ko. Okay? At mas kung tatanungin niyo ako paano ba't parang may marami akong alam na ganito klaseng mga knowledge sa trading or sa mga technical analysis, masasabi ko kasi ginagawa ko siyang hobby. Uh, Tipong almost araw-araw ako nag-check ng mga pwedeng alamin sa technical analysis, no, kasi interesting siya para sa akin, no. At yung degree ko rin may kinalaman sa math, maraming math at probability statistics din, no, maraming kinalaman rin doon. So medyo ando dun siya sa side ng medyo interesado ko tungkol sa mga probabilities, no. Kaya medyo mas mabilis para sa akin makapag-aral ng or mas or hindi ko masabi mas mabilis, more like mas interesado ako mag-aral as hobby, no, ng technical analysis, no. So etong mga to hindi ko actually naabutan to mga to, no, hindi ko naabutan to. May mga konting idea na ako sa trading nito, pero yung mga basic lang, no, na mga MAs, mga support resistance lang. Tapos dito sa mga to, tipong noob pa rin ako diyan. Medyo noob pa rin ako. Ito, na-ride ko to onte. Na-ride ko to. At ano ba tawag dito? Yung basic lang na mukhang triple bottom. Ito, triple bottom. Yung mga basic lang na idea, no. Kaya ako naka-ride dito sa push-up na to. So anyway, kaya ako sinasabi yung kasi etong ginagawa ng BTC may potential na first time gagawin kasi niya sa history ng BTC. So masasabi ko, no, maraming technical analyst na nagsasabi na natapos na ang bear market dito, pero at the same time kasi ginagamit nila tong mga to, itong mga to, tsaka itong mga to, yung mga bull cycle na to as some sort of fractal comparison. So ibig sabihin, kinukumpara nila kunwari itong dump na to. Taga lang, double check natin. So ito yung bull cycle top. Itong bull cycle top na to na 93% or basically 80% to 90% na drop. Ito, mga ganyan. Kunwari, ito 90% banda. Ito, mula dito hanggang dito sa ilalim. 85%. Tapos dito naman sa taas hanggang dito. Mga bandang 80% sabihin natin, ganun. So basically, ang sinasabi nila, nag-bottom out na tayo dito. Possible naman, possible, no? So, ang ginagawa nila, kinukumpara nila yung mga previous market cycles sa recent na market cycle na to, no? Ang problema dun sa pag-compare na yon, hindi nila sinasama tong breakdown breakdown ng tayo lang, nasisinok ako. Breakdown ng ATH na to. So, meron din dito. Hindi naman nag-breakdown ng ATH. Tapos dito rin, hindi nag-breakdown ng ATH, no? Or basically, hindi man lang naabot. Okay?
So, merong parang mga discrepancy yung mga type of fractal comparison na yun. So, meron din yung 200 MA. 200 MA sa weekly ata o sa daily ba to? O, mukhang weekly ata to, no? So, sa weekly, first time tayo nag-breakdown dito sa area to. First time tayo nag-breakdown, no? Yung tipong nasa ilalim tayo. Meron tayo dito, pero nag-week down lang, then nag-pump agad. Meron din tayo dito sa mga area to. Week down, then nag-pump agad. Week down, pump agad. No? First time tayo nakagawa ng ganito. So, kahit ako, no? Since, masasabi ko, estudyante pa rin naman ako. Di naman ako expert, actually. Nag-check ako ng ng mga possible na pwedeng pagkukuha na ng knowledge kung yung naaral ko ba dati hanggang ngayon na yung mga impulsive theory tama ba o hindi, no? So napapansin ko yung video na to na may pinag-uusapan sila kung bull market na ba o bear market na ba, actually almost pareha sa natin sa technical analysis natin dito. So papakita ko lang, no? Full screen natin. So, saan ba yun? Ito. So, meron siyang meron siyang Fibonacci dito. So, papakita lang natin to saglit. Naka-regular chart nga lang ata siya dito. So, punta tayo na regular. Tapos, yung fib extension natin na ganito. Up until dito, sa ilalim. Then, check natin yung nakatanggal na pala siya, no? Kasi naka-regular na tayo dito. So, ito yung niya, no? Yung fibs niya, no? Sa ngayon. So, meron tayong 50K, no? 50K area ng 1.618. Target yun ng C-wave, target din siya ng third wave. So, ibig sabihin, kapag naka-reach tayo dito, pwedeng third wave, pwedeng C-wave. Ang problema lang, nasa regular chart tayo, So, hindi natin masasabi kung pasok ba siya sa third wave, pero kapag regular chart, pwede natin masabi na pasok siya sa third wave. So, ito isa sa mga example na hindi ko alam yung pagkakaiba ng regular chart sa logarithmic chart, no, kapag sa fibs. Kasi kapag regular chart, pasok siya sa 1.618, pero kapag sa logarithmic chart, kailangan ATH ang gagawin niya. ATH dapat. Ito yung ATH ng 1.618. No? So, ayun lang yung medyo hindi ko sure. Tapos meron din siyang isa pang ganito, no? Nasa taas hanggang sa ilalim. Ganyan. Punta tayo ng regular ulit. Magulo na ata to. Usog na lang natin to the left. Yan. So, ang 1.618. Ang golden pocket down niya, andi dito sa area to, no? Dito sa area to. Ng regular chart, no? So, possible pa na andi dito pa yung golden pocket, no? Dun sa pinag-uusapan niya dito, yung 48.8K. So, ito, no? 48.4, no? Siguro mali itong drawing ko. Pero, andi dito siya sa mga area to. Or, kung sabihin natin, golden pocket, andi dito siya banda, no? Yan. So, meron tayong matinding resistance dito sa area to, no? O pwedeng sabihin natin, bear swing failure na paparating kung mag-bear swing failure ba siya. So, babalik tayo ng logarithmic kasi hindi ko gusto yung regular at ang pinag-aralan ko talaga logarithmic, hindi yung regular chart. So, wala ako masyadong alam doon. Pinapakita ko lang, no, na may possibility yun. So, balik tayo dito. Pinag-uusapan nila dito yung ano nga ba? Tignan natin yung 3 waves or 5 waves. So, ang sinasabi niya dito, si Alessio, na kapag nag-pump raw tayo dito sa mga area na to, dito sa swing high na to, kailangan natin daw abangan ang potential na rejection. Kapag ang rejection niya raw 3 waves lang, highly likely, so pinag-usapan natin yan kanina, no? Kanina doon sa video, extra video lang to, no? Na kapag pump to papunta dito at nag-reject siya ng malakas, pwede tayo maka-expect ng, lalo na kapag na-break niya to, so ganito ang itsura, no? Na-break niya tong area to, pwede tayo maka-expect ng lower targets. Pero kapag yung correction niya, sabihin natin, no, pwede tayo maging bullish pa rin kapag ganito, nag-reject siya, ganyan, tapos magpa-pump ng ganyan nang hindi bumabalik dito sa area na to or hindi lumalagpas sa area to, naggaganyan.
So, lalagay natin na ng linya. Yan. Meron tayong potential na 3 wave. A, B, C. So, ito yung sinasabi niya. Kapag ganito lang daw, A, B, C, makaka-expect tayo potential higher targets up until ATH. Okay? So, ayun naman yung pinag-usapan natin last time, no? Or kanina lang. Kaninang hapon ba yun? O gabi? Nakalimutan ko na. Pero, ayun nga, may possibility na mag-push up. Dito naman sa 5 waves, kapag naman daw, so ito yung sinasabi ko naman isang scenario, kapag yung push down naman nito naging 5 waves, or kapag bumagsak below dito, naging ganyan, ang sabi niya dito, kailangan natin mag-ingat. Dangerous territories yun, or dangerous dump ang kinakalabasan nun. Nasisinok ako, hindi ako nakainom ng tubig. Excuse me. So, ganun ang ini-explain niya, no? So, ito sentiment cycle lang naman to. Hindi ko alam kung importante ba sa atin to. Pero kung gusto niyo i-check, check niyo lang si Crypto Crew University, no? Kung gusto niyo panoorin to. Hindi ko pina-play kasi yung audio nito kakaiba eh. Pero ito, no, ang sumunod na kailangan natin tignan etong Elliott wave model na to. Ang problema lang dito sa model na to, ABC yung A wave niya, no? Na hindi ko masabi kung hindi zigzag correction to eh. Hindi zigzag correction to. So, pero yung problema dito, wala tayong 3 waves dito. Dapat 5 waves to. No? 1, 2, 3, 4, 5. Then, A, B, C. Then, 1, 2, 3, 4, 5 na ganun. Okay? So, ang pinapoint out niya dito, yung Elliott wave model na to, possible na ginagawa ng BTC sa ngayon. Okay? So, ito, first wave, second wave, third wave, fourth wave, fifth wave. Papakita natin na mabilis. Nasa logarithmic tayo, no? Ayan. Oops, sorry. So, punta tayo dito. Meron tayong ganyan. Na first, second, third, fourth, fifth. Okay? So, ang kasunod na model nitong gagawin ay yung malaking A, B, C correction. Okay? So, isa to sa mga sa mga scenario na pinag-aaralan natin at tinita natin. Na dati na dadaan-daanan natin pero hindi ko pa masyado pinag-uusapan. Ngayon mukhang kailangan na kasi natin pag-usapan, no. Actually, mga last 2 days ago medyo nagda-dive in na tayo doon ng matindi, no, kasi paparating na tayo doon sa mga importanteng levels nato, no. So, ito yung isa sa mga pinag-uusapan niya na possible na gawin ng BTC pero hindi rin siya sure. Okay, so ang gusto niya raw makita dito kung anong klaseng reaction ang gagawin ni BTC dito sa mga area to. Diyan sa mga area yan, kung anong magiging klaseng reaction. Kung ang reaction niya magbe-breakout ng malakas, ang reaction niya kung magre-reject ng malakas, magre-reject ng mahina, then magpa-pump, mga ganon klaseng reaction ang hinihintay niya raw. Okay? So, ganon din naman tayo, hindi yung hinihintay natin, no? So, tignan natin, ano pa bang meron? If the pullback is corrective, that's bullish. Ang sabi, nawala. Ba't nawala? Ayun. Let's see what Bitcoin does at near 47k to 50k. So, inaabangan niya tong mga area to, no? Dito sa mga 47k hanggang 50k kung anong gagawin ni BTC. At kapag daw ang pullback niya, corrective, which is yung ABC correction, ganito, A, B, C na ganyan, mahinang dump, potentially bullish yun. Okay? So, ayun ang inaabangan ni Alessio Rastani para masabi kung bull market na ba or bear market pa rin ba. So, ano pa ba? Meron pa ba tayong makikita dito? So, meron ding isa pang type of Elliott wave na dati rin isa sa mga na pag-usapan ko na kung ganito ang Elliott wave theory natin, na dito pa lang ang fourth wave at dito pa lang ang fifth wave. Ang fifth wave na to, mahinang pump to. Mag-ATH tayo pero siguro mga 100k lang to, or possibly ang maximum target nito mga 200k lang. Pero hindi tayo aabot ng mga milyon, ganun. At magkakaroon na naman ng malaking bear market na paparating yun. Kakalabasan. So ito hindi ganun kalakasan na pump. Kasi ganito ang bilang niyan most likely.
Meron tayong A, B, C correction na ganyan, na expanded flat or irregular flat. Pwedeng mangyari yan. Pero ang pinaka-argument dito, masyado daw mahaba tong C wave na to. Masyado raw mahaba. So, pwede naman to, no? Pwede naman to maging mangyari na meron tayong ABC correction dito. ABC. Then, meron tayong some sort of ABC rin dito na 335 or possibly baka 535 rin to na irregular flat, no? 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. Sabihin natin, pwede rin naman ganyan na 535 na irregular flat. So, pasok pa rin naman siya. So, may case for the bulls nga lang na mahinang type of impulse nga lang itong kakalabasan. Mahinang type, ayun lang yung problema. So, ang pinaka bull market natin dito siguro, kung titignan natin ang measurement nito mula sa third wave hanggang fourth wave, mga 100k lang, no, ang 1.272 up until 1.618. 162k ang maximum targets. Medyo malabo nang makapunta ng 2 fib to. Pero ito ang mga targets ng fifth wave. Okay? Ang minimum target banda dito, ang maximum target banda dito. So, ayun lang yung ayun lang yung kakalabasan na pump ng BTC kung ganito ang impulse wave theory. So, pinapakita dito sa video na to. Makikita natin may 1, 2, 3, tapos ABC na malaki. Ito. Tapos meron pa tayong fifth wave pataas dito sa bandang mga 100k up until 150k, no? Ayun ang isa sa mga senaryo. Pero ang pinapoint out niya raw dito, medyo bababa yung probability na ganun ang nangyayari kasi kaso ito matindi pala to, no? Okay, anyway, mamaya natin pag-usapan yan. Yung probability daw ng nasa na yun? Nawala ako, no? Ayun, ito to. Yung probability daw nito na ganito ang gagawin medyo mababa kasi masyado mahaba ang C wave natin. Ito, ang C wave, ito. Ang C wave natin, masyadong mahaba. Okay, para siyang mas mahaba pa siya sa ABC na to, no? Ang second wave na to or yung macro bear market na to, ABC. Almost mas mahaba pa siya dun sa move na to. So, medyo no? Medyo mababa raw yung probability. Meron pa ata siyang isa. Ito yung mas matinding bear market. Tingnan natin. Ito yung matinding bear market pala ito, no? Na ang sinasabi niya, meron ng 5 waves. 1, 2, 3, 4, 5 dito. Na nakagawa na tayo ng pinakaunang buong bull market na yearly bull market. Then magkakaroon daw ng 1, 2, 3, 4, 5 siguro na malalim. Hindi ko sure. Pero baka hindi pala, no? 1, 2, 3, 4, 5 ba? Or baka ABC correction. A, B, C na 3 waves lang. No, kasi kapag corrective move dapat 3 waves lang. Kaya siguro sa monthly pupunta tayo, So, sorry, hindi 5 waves pababa, no? 3 waves pababa lang kapag corrective move. So, ito yung pina-point out naman niya dyan dito sa tayo na regular. Actually, di natin makikita yung regular dito, no? Paano kaya natin mabibilang to ng 5 waves? Hindi natin mabibilang ng 5. Kailangan talaga naka-logarithmic tayo. So, ang pina-point out niya dito, meron na raw 5 waves dito. 1, 2, teka, tama ba yun? Ito pa pala yung 1, no? Layo pa pala. So, ito raw yung 1. Ito ang 1, ito ang 2, ito ang 3, ito ang 4, at ito ang 5 na impulse wave theory. Kung titignan natin sa regular, hindi nga lang natin makikita na maayos, pero mukha naman siyang 1, 2, 3, 4, 5 dito. Ang problema lang masyadong malaki tong fifth wave kasi naka-regular na view tayo. Sa logarithmic naman, hindi rin natin makikita na mas malaki ang third wave sa first wave. So, since no, mukhang logarithmic regression to, yung pahinang type of pag-pump. Kasi hindi naman infinite ang supply ng pera, no? Kalabasan, at some point, hihina ang pump nito. Hihina ang pump. Okay? Para siyang sabihin natin, ito yung parang may chart dito. Yan, ito yung sabihin natin, ito yung 0. Ito yung
anong tawag dito? O tama, ito yung 0. Tapos papunta sa right side, yung oras, time. Ito yung time. Tapos ang pag-pump dito, infinity. So parang ano tayo nito, no? Parang nagpa-pump ang BTC ng pa-infinity, pero pahina ng pahina ng pahina, pero hindi siya didikit dito sa infinity. So nakalimutan ko ano tawag dito sa math na to, no? Nakalimutan ko na. Ah nakalimutan ko na. Hindi ko na matandaan yung mga napag-aralan ko sa high school ko at ng college ko. Pero ayun yung pinaka-point nun na habang nagpa-pump tayo, pahina ng pahina ang pump nun na actually. Depende yun sa sa dami ng supply ng pera, sa oras din, ganun, o kaya sa sentiment din ng mga tao, kung gaano karami ang tao sa mundo, no? So, ganun lang ang meaning no. Anyway, so ang pin-point out niya dito merong A, B, C ka. Di ko lang bakit 1, 2, 3 yung label niya. So, double check natin yung ibang iba pa. No, magkakaroon pa raw ng A, B, C correction na ganito. So, meron pa ba siyang ibang scenario? Ito yung C wave na sinasabi, no. Isa pang wave up na last wave. Ano pa ba? Meron pa ba? Wala na. Ito na lang yung pinag-uusapan nila, yung ABC na to, no? Yung potential na kapag nag-pump tayo to the upside, pwedeng mag-reject or pwedeng mag-dump. Mag-pump na magbe-breakout, no? So may sinasabi sila dito na impulsive buy wave. Kailangan daw, most likely, di ko nga lang naabutan tong video dito, di ko napanood to, pero yung point dito, no, kailangan lang natin ma-break out tong paparating na 50k ang masasabi ko. Yan. Hindi naman 50k, baka sabihin natin mga 47k lang o 45.5k, no, na level na kailangan talaga makakita tayo ng decisive move dito. Decisive move bago tayo maging fully bullish. Isa rin sa mga pinag-uusapan nila, no, makikita natin sa comment section rin yan. Nasa na yun? I know, agree that there is definitely the possibility that the correction from ATH was not ABC correction. So may possibility raw na itong ABC correction na to, ABC, mababa raw yung probability nito, at ang labasan dapat may kasunod na pump na to, mababa daw yung probability nito kasi mahaba tong C wave. Okay? So isa yun, no? So hindi natin alam kung sino to, pero yung sinasabi niya dito nagme-make sense. But just the A wave and still needing to complete B and C wave. So ibig sabihin, ang pinapoint out niya dito, yung comment na yun, merong potential na A wave, B wave, at C wave, at di pa raw natin complete tong B at C, no? Ito yung pinapoint out niya, na pinag-usapan rin dito sa video na to, at ano pa ba? This impulse wave we are currently in should be on increasing volume. So ibig sabihin dapat daw kung hindi raw B wave to, no? Kung hindi B wave to, dapat yung volume down natin hindi nagdi-decrease. So ano, doon din naman yung napag-usapan natin na yung volume nito kakaiba, no? Tapos yung pump nito kakaiba, na nagpa-pump tayo with low volume. No, dapat daw should be on increasing volumes, but we are seeing declining volumes. Kung first wave dapat siya, or more like first impulsive wave, no? Or yung basically impulsive move talaga na ganitong pataas, pero declining volume tayo sa ngayon. So doon pa rin naman yung idea natin na pwede pa rin mangyari yun na ganyan, na pwedeng masabing bababa pa rin ang volume habang paparating tayo dito sa important level na to. Kailangan lang natin bantayan kung pag nag-break to at may high volume bigla, pwede tayo maging bullish dun. Pero yun nga, kahit wala akong masyadong experience, kahit sabihin natin mga 2 years or 2.5 years lang yung experience ko, nakikita natin yung nakikita na itong mga to, no? So ano lang to, no? 5 hours ago lang to, napag-usapan na natin to actually. Medyo maaga na natin no, na pag-usapan. Actually, dito pa lang sa mga areang to na nakakita na ako ng
parang dangerous territory na parang okay, parang hindi tayo magre-reversal ng malakas. Pero nag-reversal tayo ng malakas, ang problema lang yung reversal na to may potential na B-wave. So, ay lang yun, ay lang yung problema ko dun sa nung nakita ko tong 5 waves na to, parang hindi, mukhang may mali dito, may mali. May kakaibang wave dito. Pwede rin ABC rin to, no? Kasi doon yung ano, yung probability na pinag-uusapan na rin nila dito, yan, no? Nasaan ba yun? Nakalimutan ko na kung nasaan. Hindi yan. Ito na, pinag-uusapan nila dito na may probability naman yun. Pero yun nga, gusto ko lang i-point out, no? Kahit yung mga expert sa Elliott wave theory ay hindi nang nakikita, no, na ganito ang gagawin potentially or possible na A, B, C 1, 2, 3, 4, 5. So ito talaga ang importanteng level, no, na kailangan i-break. Pakita lang natin mabilis last one yung fib extension ng regular chart, no, ganyan. Tapos mata tayong regular chart. So andi dito siya sa mga area na to ng 1.272 hanggang 1.618 na area. Kung gantong gagawin, hindi ako gumagamit ng regular chart, pero baka importante rin to, hindi ko alam. Okay, pero ando dun siya sa ito, makikita natin nagre-reject tayo banta dito or tumatambay tayo dun sa area yan. Baka may use talaga tong gantong klaseng charting. Okay, so ila siguro wala pangdagdag lang, pangdagdag knowledge lang, pangdagdag pruweba lang na yung pinag-uusapan natin may sense kasi tinitignan natin sa other videos na actually mga magagaling na technical analyst tong mga to, no. Hindi ko lang di ako masyado nanonood ng mga ganito, pero pag nakita ko ng mga mukhang interesting at pares lang naman kami ng sinasabi, pang padagdag confidence yun sa no, sa mga natutunan ko as estudyante, as estudyante na nag-aaral pa rin mag technical analysis, no. So ay lang siguro ang update natin, no. Double check lang natin, na-check ko na to kanina pero gusto ko lang i-double check. So medyo nagpapump pa rin ng DXY, S&P okay. So ilo siguro update natin sa extra video na to. Ingat straight sa GT's Boys.